Hello guys, magandang umaga po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So andito naman po ulit tayo sa property. Ayan yung bundok. Ayan yung garden natin. And today, maglilinis po ulit tayo dito sa garden natin. Yung mga hindi na kailangan o yung kailangan munang unahin na linisin, lilinisin po natin. And nabanggit ko na actually sa ilang videos ko na itong hanay ng sitaw na hindi ko pa nalalagyan ng balag, which is katulad nito, ay tatabasin ko na kahit may sitaw pa dyan, kahit may namumunga pa dyan, or may bunga pa dyan. Ayan guys, oh, may mga sitaw pa dyan. Kaya nga lang, again, hindi ko sila nalagyan agad ng balag, kaya ayan, dyan na po sila naglakyan. So, same time ko po sila tinanim, ganyan na dapat sila katataas, kalalago at namumunga. Pero again, dahil sa scheduling natin, sa dami ng ginagawa, hindi ko po naasikaso itong mga to. So today, kailangan ko linisin to, tatabasin ko na yan kahit may mga sitaw dyan. Then, most probably, itong talong namumunga pa pero pinag-iisipan ko na rin yan. Mamumunga pa yan guys, pero again, kailangan natin maglinis ng garden. Itong sa pipino, tatabasin ko na yan. Itong sa kamatis, mga ilang araw, siguro in a week. Kasi may mga bunga pa, sayang naman. Itong okra, namumunga pa rin. Kaya lang pag tinabas ko to, tatamaan yung mga kamote na umabot na hanggang dito. So pinag-iisipan ko pa. Again, yung kailangan or pwedeng linisin na, lilinisin ko na muna. Yung talong actually, nakakapanghinayang putulin dahil again, ang dami pang bunga, lalaki ng bunga guys. So, mumunga pa siya. Ang problema ko naman sa talong, dahil pitasan ng talong, ang dami nag-harvest, ang dami nagbebenta, so yung price ng talong medyo bumababa. And ang hirap guys actually magbenta ngayon ng talong dahil nga kahit saan ka pumunta may nagbebenta. And yung mga kababayan natin mga Pilipino dito, hindi naman lahat, pero most of them nagtatrabaho sa mga farm din. And after ng trabaho, nag-uwi din sila ng mga talong. Yung iba binebenta nila, yung iba pinamimigay nila. So kahit alokin mo yung mga kakilala mong Pilipino, hindi mo rin sila mapagbenta dahil nga again, it's either nagtatrabaho sila sa farm or meron silang small garden o kaya mga kahit sa paso, nagtatanim din sila. Mga Pilipino para makatipid, di ba? Kahit ako, ganyan ginagawa ko dati. Kahit kapirasong lote yan, kahit di ko pag-aari yan, pag pinayagan ako ng may-ari na taniman ko yan, o kaya sa mga biranda o sa harapan ng bahay, kulang ko ng paso, tataniman ko yan para makatipid lang sa gastusin. So, yun ang mga nangyayari po sa atin ngayon. Again, commendable naman po yan sa mga kapwa natin na again, para makatipid sila dahil nga andito tayo sa ibang bansa. So, ang problema ko nga doon, again, is ang hirap po magbenta ng gulay ngayon guys. So, kahit magaganda po ang bunga ng mga pananim ko, malulusog, marami, kahit pitasin ko yan, hindi ko naman maibebenta. Natatapon lang guys. Yung iba pinamimigay ko. Kaso, hindi mo naman pwedeng basta nalang ipamigay agad, di ba? So, try mo muna ibenta. Pag di nabenta, after 2 days, binamimigay ko na. Kasi kesa naman masayang. Pero ngayon pa man, ang dami rin hindi tumatanggap kasi nga meron din sila. So actually sa harapan ng bahay ko, tsaka yun doon sa compost ko sa bahay, andun nakatambak na yung mga gulay na hindi ko nabebenta. So nakakapanghinayang. Kaya nga lang, again, wala tayong magagawa. So again, tatabasin po natin yan, lilinisin natin kahit may mga sitaw pa dyan. Dahil nga nagpe-prepare tayo, may target tayo by October na makapag-tanim na dito ng sibuyas. May mga bunga. Ayan, mapitasin na rin. So maglakad-lakad ka lang guys actually. Madami kang makikita mga sitaw. Ito pa Yan ang lalaki. Meron din dito. Hindi siya masyadong halata kasi nga madamo. Pero again, ang dami. Ito, ang daming bunga
Yan o. Pero again, tatabasin natin yan ngayon. Pero syempre, bago ko padaanan ng grass cutter yan, kukunin ko muna yung mga sitaw. Sayang, di ba? Dadaanan ko muna saglit. Titingnan ko yung mga sitaw na pwede kong pitasin. Then pipitasin natin. Okay guys, so again, hanapin natin yung mga sitaw na pwedeng pitasin. Pipitasin ko after ko sila pitasin. Tatabasin na po natin yun. Okay guys, so marami pa dyan chocks. Ito pa lang nakukuha ko pero hindi ko na totally hahanapin sila. Again, kunin ko lang yung pwede kong kunin. Tabasin na po natin. Init na naman guys. Ngayon ang temperature I think aabot from 35 to 36 degrees. Kaya maya maya hindi na tayo makakapagtrabaho dito. Sobrang init. Ngayon pa lang guys, yung pawis ko tumatagaktak na.
Okay guys, so yan po, natapos na po tayo. Malinis na po. From here, hanggang doon sa dulo. Ito, tinabasan ko na rin ulit itong katabi niya. And, kung makikita nyo guys dito, yung sa mga sitaw ko. Again, ito may mga sitaw pa yan. Kanina ang dami ko pa nakita habang tinatabasan ko sila actually. Ayan o, natuyo na. Sobrang init. Grabe ang init kanina guys. Pasensya na, hindi ko na naipagpatuloy ang pagkuha ng video kanina. Kasi nakastand yung phone ko doon. Twice actually. Sumobrang init. Automatic siya. Nag-shutdown yung phone ko. Kaya tinigilan ko na po ang pagkuha ng video. Tinapos ko na lang yung pagtatabas. And again, ito na tayo yung sinasabi ko. And again, ito yung sinasabi ko na from here, actually, wala pang naka-akat na sitaw. Kasi from here, yung mga hindi ko pa na ayos na iakyat, maraming pandamo dyan, tinabas ko na rin lahat sila. Kaya bali, 2 hanay at wala pa actually kalahati. Yan o. Wala na sila dito. Ito, meron lang isa dito, tsaka dun sa dulo. Pero hindi ko pa pero hindi ko pa rin na itataas yun sa dulo actually. So, again, ayan, kahit may mga sitaw pa po yan, tinabas na po natin dahil again, wala na po tayong oras para ayusin pa sila. And, actually, nagmamadali ako ngayon para mahabol sa taniman ng sibuyas bago end ang taon na to. Pero bago tayo magtanim ng sibuyas, marami pa rin process. Lalagyan ko pa ng pataba ito. Pero bago malagyan ng pataba, kailangan ko munang malinis lahat ng halaman dito. So again, tatapusin lang natin yung mga nakatanim dito. Then, lalagyan natin ng pataba. O-order tayo, yung dumi ng baboy. Magtatambak tayo dyan, siguro mga 3 o 4 na truck. And then, after natin mag-order dito, magdala ng pataba, kakalat natin all throughout para pantay yung pagkakakalat. Then, papadaan natin ng traktora several times din yan para actually totally mahalo yung lupa sa pataba or mahalo yung pataba sa lupa. So, ganyan, maayos ng tingnan, malinis ng tingnan. So, after ko tabasan to kanina, actually, pati yung paligid doon sa gilid ng mga pader or ng property, all throughout sa loob ng property ay tinabasan ko na rin. So, baliktarin ko lang ang camera guys para makita yung ginawa ko. Ayan ang kalabasan natin guys. So, liban lang tayo dito. So, again, after ko magtabas doon, pumunta tayo dito. Tinabasan ko kasi dito kanina ang kapal ng mga baging dito sa taas hanggang dun. So, tinabasan ko na po yan. Ganyan yung mga baging na yan, kapal yan kanina. Ginamitan natin ng grass cutter. So yan, kita na ngayon yung labas. Hindi pa rin tayo tapos sa pagtatabas dito. Yung dito sa tabi ng bakod, okay na. Pero yung mula kalahati pababa, hindi pa po. And again, ayan po yung kalamansi natin guys. Nakita niyo yung mga bunga. Meron na isa doon. Yun. So, again, yan po, tinabasan natin. Ito may luya. Kinat ko lang yung sa may kalahati kasi sobrang taas. Later on, pag may oras na tayo doon, natin bubunutin yan. So again, ito, nilinis po ulit natin. Dahil 2 dangkal na po yung damo ulit niya. So, katatabas lang yan. Pero mataas na ulit yung damo. Kaya tinabasan natin ulit. Kaya mas malinis na siya ngayon tingnan. So, ang ginamit natin grass cutter dito, yung tanse. So, yan guys, malinis na siya. Makapaglakad na dito ng maayos. Ganyan yung papaya natin. O, di ba? Ganda ng tingnan ngayon sa may balag ng ampalaya. Napakalinis na, di ba? Ganyan, dami pa rin ampalaya guys.
Kita niyo ba yun? Focus natin ah. Ayan o, ang daming ampalaya guys. So again, all throughout the property, bonsai natin. Pati dito sa may bakod, yan yung mga baging sa baba, tinabasan natin para matuyo na sa taas. Pero meron pa rin hindi na inabot. Oops, nakalaylay. So yung natin, shredder. And so again, ito na lang yung natitira natin tambak ng kahoy na kailangan pa nating malinis. Yung mga malalaki niyang, kailangan natin yan, tatabi natin yan para sa wood stove natin pagdating ng winter. Gagamitin natin doon sa mini greenhouse natin sa bahay. So yan na guys, oh, ang linis ng tingnan. So ganyan ang magiging itsura pag ang ginamit yung grass cutter ay yung tanse, hindi yung blade. Kasi pag blade lang, although makakat yung mga ugat nila, pero yung mga ibabaw nila, malalaki pa rin yung tira. Unlike yung pagtanse, talagang bawat matamaan niya, pipira-pirasuin niya. So, to kanina ang damo rin yan. Pero ngayon, malinis ang tingnan ulit. Yung mga bonsai natin. Yan guys, so linis ang tingnan. So again yun, nalinis na natin halos palibot ng property. Ang kailangan ko na lang malinis is yung mga in-betweens ng mga halaman. Which is hindi na natin magagawa yan. Antayin na lang natin matapos yung season nila or yung lifespan ng mga halaman. Then kakat na natin sila, tatanggalin natin yung mga tulos. Then tatambakan natin ng mga pataba. And iso-soil till natin or dadaanan natin ng traktora. So yan. So now, pitas muna tayo ng gulay bago tayo uwi na ako. So, nag-start ako dito siguro mga 8:30. So now, alas 2 pasado or alas 2 medyo na. Wala po tayong pahinga. So, from 8:30 to 2 p.m. straight. Wala akong ginawa kundi magtabas lang all throughout. Hindi, walang pahinga. Nagpahinga lang ako nung naglalagay ako ng gas. Nagpalit ako ng grass cutter. Umiinom ng tubig. Yun lang, hindi na ako nag-break time, hindi na ako nag-lunch. Sinamantala ko guys yung oras ko. Although mainit kasi nga again, pag umuwi na naman ako, wala na naman matatapos. So yan, sinamantala natin. And yan, kahit pa paano, ganda naman naging resulta ng pagtatabas natin. Halos na linis natin all throughout sa loob ng property. So again, uwi na tayo guys. Pagod na, pahinga na ako sa bahay. Gutom na rin ako. So kung nagustuhan niyo po sana ang video na to, paki-like naman po sana, share sa mga kaibigan niyo, subscribe na rin po sa channel ko. Yan po tayo talaga guys.